Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. It's 12:22 in the afternoon here in the Philippines. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga heroes natin, na mga OFWs. Okay, shout out and hi sa inyong lahat outside the Philippines na mga OFWs. And hi na rin sa mga audience ko dito sa Pilipinas. Okay, hello sa inyong lahat. Okay guys, may matindi tayong pag-uusapan ngayon. Nag-iingay na naman itong si Maria Ressa dahil sa kaso niya, no? Parang ipinalabas nila, pinalabas ni Maria Ressa na since the President Marcos ang nanungkulan dito sa Pilipinas, ay inaapi raw sila dahil yung Rappler kinasuhan na at shutdown na sila. Tapos itong si Maria Ressa ay nahatulan na sa Supreme Court, di ba? Na makukulong na ito. So parang sinasabi niya na ito ay kadahilanan raw sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Okay? So yan ang pag-uusapan natin ngayon, okay? Pero bago natin yan pag-uusapan, guys, I'm begging you, please i-like and share this video sa Facebook para marami ang makarinig. Aabot ito sa maraming sa ating kapatid, brothers and sisters, friends and families, okay? Aabot ito sa taong bayan itong balita na ito, okay? Like and share na. 1, 2, 3, go! Tapos na mag-like and share, and i-follow nyo itong page na ito, Donmar TV, sa ating Facebook. Okay? Follow para lagi kayong updated sa aking mga balita. Okay? Na ipagtanggol natin itong si Presidente Bongbong Marcos. And guys, magpapasalamat rin ako dito sa mga generous nating nagbibigay ng stars. Itong si Ma'am Elsie Santos, 200 stars. Maraming salamat sa donation ng stars na 200, Ma'am Elsie, na lagi kitang napapansin dito sa aking page, okay? At itong si Lourdes Venturuso, thank you for the 100 stars, ma'am. Welcome to Donmar TV, Ma'am Lourdes. Okay, so guys, Caveman Coffee, available na ito sa Shopee. Ito yung iniinom ko every morning na iwas sa antok ko, no? Kasi medyo yung morning, medyo aantok pa akong konti. Pag makainom ako ng Caveman Coffee, talagang maganda yung pakiramdam. Okay, so bili na kayo dyan sa Shopee. BBM Sara t-shirt, marami nang bumibili dito. Available na ito sa Shopee with my name, Donmar TV. BBM Sara Victory t-shirt. Okay, bili na kayo sa Shopee niyan. Hanapin nyo lang. Okay, so punta na tayo dito sa issue natin tungkol kay Maria Ressa, no? Ako, dismayado talaga ako kay Maria Ressa dahil idiniin talaga nila na si Presidente Bongbong Marcos ang dahilan sa mga pangyayari sa kanila ngayon tungkol sa kanilang media at saka itong kaso ni cyber libel ni Maria Ressa, no? No, yan ang ipinalabas nila, no? So sabi niya, ito yung latest na mga statement niya. If you don't have facts, you don't have truth. If you don't have truth, you don't have trust. If you don't have any of these three, you don't have a shared reality. You can't have democracy. That's the world we're living in. Maria Ressa, Rappler CEO and Nobel Peace Prize. Sa akin, ang comment ako dito ba, na masarap talagang sabihan itong si Maria Ressa na sabihin mo yan sa sarili mo, Maria Ressa, no? Kasi marami kasing nagsasabi na itong si Maria Ressa ay sinungaling. Taong bayan na ang nagsasabi niyan. Sabi pa nga ni Sas Rugando na hindi kawalan ng mga Pilipino kapag makukulong ka o kapag mawawala ang Rappler. Hindi kawalan ng Pilipino, siguro kawalan ng Amerika. Dahil ito raw si Maria Ressa ay US citizen rin.
no? At Filipino citizen, no? Correct me if I'm wrong ha, parang ganun ang kanyang situation. Filipino at saka US citizen. Oh. Kaya nga napatalsik itong Rappler kasi may bahid na pagka foreign ang kanilang media, no? So, hindi ko maintindihan itong si Maria Ressa bakit ipinalabas nila na ang may kasalanan ay itong si Presidente Bongbong Marcos. No? Wala. Lahat ng mga kaso nyo ay dumaan sa tamang proseso. Hindi naman kayo kaagad pinaalis dyan, di ba? Hindi naman kaagad sinutdown yung Rappler. Panahon pa yan ni Duterte, inimbestigahan yan. Pagdating dito sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos, ay may desisyon na sa korte. So wag mong sabihin na ito'y pang-aapi sa administrasyon ni Pangulong Marcos. No? Maling-mali talaga. Parang makikita ko yung pattern mo na may ipinalabas ka lang na paninira sa ating bansa, no? Hindi ko alam kasi maraming nagsasabi sa social media na ikaw raw ay asset ng Amerika. Gaano ba yan katotoo? Kung asset ka ng Amerika, no? Kung ipagtanggol ka nila, sabi pa nga ni Sastrogando na para bang ipinalabas nyo, create nyo ang Rappler na yan para siraan lang ang ating gobyerno, ating bansa, no? So, talagang ikaw, Maria Ressa, wala kang right na sabihin mo na hindi gumagana ang demokrasya dito sa Pilipinas. Kasi lagi yan ang ipinalabas mo. Sabi ni Maria Ressa na ang ating demokrasya raw dito, ang freedom of the press, yung press freedom raw dito sa Pilipinas ay dapat protektahan, ganyan. Na sa akin naman ay libre naman kayong magkritik sa gobyerno. Libre nga kayong maninira sa gobyerno eh. Hindi kayo pinapansin. Di ba? Lahat ng mga mainstream media yan, may mga bias, may paninira. Kayo rin, mga Rappler, may paninira. Being biased. Hindi kayo pinipigilan yan. Wag mong i-relate yan sa freedom of the press, ganyan. Kasi ang layo, no? Yung kaso ng Rappler ay tungkol sa foreign influence ninyo na hindi yan pwede. Bawal talaga yan sa batas sa atin sa Pilipinas. Bawal talaga yan na ang owner ay isang foreigner. 'Di ba? Diyan kayo nagkamali. At sa kaso mo naman na cyber libel, isang private netizen ang nagreklamo sa iyo. Natalo ka sa kaso, kaya ka napakulong. So wag mong sabihin na ito ay tungkol sa ating gobyerno. Ang layo, Maria Ressa. Grabe ang layo nito. No? Parang masasabi ko lang na ikaw ang nagpagulo sa atin ngayon sa bansa natin kasi nagiging magulo eh. No, hindi ka na nga pinapansin ng gobyerno. Ikaw putak ka ng putak. Yung mga Amerikano naman, yung mga taga-US naman, hindi masyadong nagre-research sa mga pangyayari dito sa Pilipinas. So, talagang ini-influensyahan mo na talagang yung gobyerno ng Pilipinas ay bias talaga sa mga desisyon ng korte dito. In fact, na hindi naman nangingialam ang gobyerno sa kaso mo dito. Okay? Sabi mo dito, if you don't have facts, bago ka nakulong, may facts dyan. May truth dyan. At
we have trust sa ating judicial system. Lahat ng mga sinasabi mo, natamaan mo lang yung sarili mo, except itong demokrasya na sinasabi mo. We have all the democracy here in the Philippines. Libre kayong kung anong sabihin ng gobyerno. Naninira kayo lagi. At hindi naman yan ang dahilan na napatalsik kayo at napakulong ka. Di ba? Ang dahilan is yung owner ng istasyon nyo, isang half US citizen, Filipino citizen, na hindi naman yan. Kagaya ba ng ABS-CBN na dual citizen? Hindi yan pwede. Bawal yan sa batas dito. Because it influences the nag-iiwas lang ang Pilipinas na may foreign outside influences. Okay? So Maria Ressa, ako pa sa inyo, tumahimik ka na lang. Kasi wala ka nang magagawa dyan. You accept na talagang may mali kang ginagawa. Yung media outlet mo at yung sarili mong may siniraan ka isang businessman. Okay? So, guys, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol kay sa mga sinasabi ni Maria Ressa na hindi na raw gumagana ang demokrasya dito sa Pilipinas sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Tama ba ang sinabi ni Maria Ressa tungkol dyan? Tama lang ba itong makulong itong si Maria Ressa at mapatalsik ang kanyang media na Rappler? Libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na yan. Kung ano ang masasabi nyo, babasahin natin yan. Okay? So, patuloy nating ipagtanggol itong si Presidente Bongbong Marcos, former President Rodrigo Roa Duterte, at itong Vice President natin na si Inday Sara Duterte. Okay? So, para sa akin, buti na lang itong si Maria Ressa, hindi siya nag-mention kay President Duterte kasi sa panahon ni former President Duterte, si President Duterte ang kanang ibinilame sa kanyang kaso. Okay? Sabihin mo yan na si Duterte na naman, Maria Ressa, ang may kasalanan. Pagtanggol ko pa rin yan si Pangulong Duterte. Okay? So guys, mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito. Okay? So hanggang dito lang itong video na ito. See you in my next video and God bless everyone.